Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Grabe no? Tatlong survey firm na kabibig. Negative approval rating, negative trust rating si BBM. Ngayon kabibig negative 27% ang approval rating ni BBM. So paano naman to i-explain ni Claire Castro na hindi daw sila BBM din walang pakialam sa mga ratings na yan? Ay talaga BBM, hindi ka apektado sa mga ratings na iyan. Na to, ito yung ito yung sigaw ng maraming Pilipino. Ito. Sa SWS, negative 3. Sa Pulse Asia, negative 17. Sa Publicus Asia, negative 27. When independent survey firms point the same way, we should pay attention. Kita nyo naman ang pattern ka, bibig. Tingnan nyo. Kita nyo naman yan. Negative 3, negative 15, negative 27. Okay lang sana kung ang Pulse Asia hindi nagnegatibo or ang Publicus Asia hindi nagnegatibo at isa lang dyan ang negative na ratings ni BBM. Parang masasabi natin na medyo balanse, medyo ang tao ay nakikita ang kagandahan na ginagawa ni BBM. Pero yung tatlong independent survey firms ang nagbibigay ng negative ratings ni BBM. Publicus Asia, negative 27. Diba? Tapos sabihin ni Claire Castro na, naging negative yan kasi amang nakikita ng mga tao si BBM trabaho. Negative. Ano ba namang klaseng explanation yan? Madam Claire, anong nangyari? Anong nangyari sa utak? Inulog-nulog? Buti pa si VP Sara, ito ha. VP Sara, Performance ni VP Sara aprobado ng mga Pinoy. BBM bagsak. Performance ni VP Sara, aprobado ng mga Pinoy, BBM bagsak, ayon sa pinakahuling Pulse Asia survey na isinagawa noong December 12 to 15, 2025, mas aprobado ng mga Pilipino ang naging performance ni Vice Presidente Sara Duterte na may 56, lagpas-lampas 50. Approval rating, habang si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng 34% lamang. Ipinakita ng resulta ang malinaw na agwat sa antas ng pagtanggap ng publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Batay sa survey, sumasalamin ang datos sa pananaw ng mamamayan hinggil sa pamumuno at pagtupad sa tungkulin ng bawat opisyal sa kasalukuyang mga issue at hamon ng pamahalaan. Nagsisilbi rin itong mahalagang indikasyon ng pulso ng publiko sa direksyon at kalagayan ng pambansang pamumuno sa pagtatapos ng taong 2025. Tingnan nyo lang, kabibig. Hindi mahihiya si BBM dyan? Approval 34, VP Sara 56, undecided kay BBM 18, kay Sara 20, disapproval 48 kay BBM. Grabe. 48% ang nag-disapprove kay BBM, ayaw kay BBM, while Sara 24. Nako, grabe, ang sakit naman yan sa ilong. Singhot-singhot pa more, ilong-ilong pa more. Yun na nga kabibig. Yun ang sinasabi natin. Sabi ng iba, dahil yan kay Claire Castro. Naku po, Claire Castro, nadamay ka na, day. Ikaw daw ang rason kung bakit bumaba ang performance rating, ang trust rating, ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw, isa sa mga contributors. Kung ano daw lumalabas sa bibig mo, yun ang nakikita ng tao at yung ang pinaniniwalaan ng tao na galing kay BBM yan. So ikaw, Madam Claire, ang posibleng maging one of the factors kung bakit bumaba ang trust rating, approval rating, performance ratings ni BBM. Naging negatibo lahat sa tatlong independent firms. Di ba? Dapat sana mag-wake up call ito ni BBM .
or wake up call ito ni Liza Marcos, ay dapat palitan na natin si Claire Castro, dapat yung firm, yung proper, yung hindi masyadong taklesa kasi ayaw pala ng Pilipino ng taklesa. Gusto pala ng Pilipino yung mahinahon lang at nagbabalita ng magandang balita na ginagawa ni BBM. Si Claire Castro hindi binabalita yung mga gandang proyektong nagawa ni BBM. Kaya, na ano siya, natabunan ng puro negative. So mag-isip-isip na kayo, Lisa Marcos. Ipagpatuloy niyo pa ba si Claire Castro, mas lalong lalagapak yan. At baka yan ang maging rason, mitya ng goodbye, VVM. Ito kabibig ha, si Attorney Harry Roque explain everything to sa negative ni Vangag. Let's listen to this one. Na namumuno sa Pilipinas dahil habang Bangag kung namumuno sa Pilipinas, wala pong solusyon sa ating mga problema. Now, pag-usapan din po natin ngayon ang negative 27 approval rating na nakuha ng Bangag sa Publicus Asia. Ito na po yung pangatlong negative na nakuha ni Bangag. Kayo naman, nais nyo mag-negative si Bangag. Hayan, negative na siya. Nagsimula po siya ng negative 3 sa SWS at yan po yung kanyang approval rating. Tapos naging negative 14 sa Pulse Asia at ngayon naman po ay negative 27. So ano pong ibig sabihin na tatlong major polling firms ay nag-report ng negative approval rating kay Marcos Jr. Ibig sabihin po talaga na karamihan ng Pilipino ay hindi na-approve sa ginagawa ni Marcos Jr. Hindi na po dapat natin hindi na po yan surpresa sa atin dahil alam naman natin ng dahilan kung bakit bagsak ang approval rating ni Marcos Jr. Una-una, siya ay Bangag. Yan ay isang ayon sa sarili niyang kapatid. Hindi lang doon sa sinabi ni Tatay Digo, ni Agent Morales at ni Cathy Pinac. Sariling kapatid niya nagsabi, Bangag. Pangalawa, dahil nga siya ay wala sa tamang pag-iisip, palpak, pangunahin pa rin sa concern ng ating mga kababayan, sang-ayon rin sa survey, ay ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin na hindi po humuhupa mula nang naupong bilang presidente ang Bangag. Pangatlo po, nandyan din yung problema ng korupsyon. Well, siyempre po, naghuhugas kamay ang presidente dahil nga daw yung mga korap daw ay maikukulong. Well, una-una po, nangako siya sa Disyembre, nakakulong na yan. Nakakulong lang po ang mga diskaya. Na alam naman natin ang instrumento para sa mga tunay na mga malalaking isda na magpasasa sa kaban ng bayan. No? Pero hanggang ngayon po, walang big fish na nakukulong. At ang aking paningin po, sang-ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, talaga ang dapat makulong ay ang presidente mismo. Kasi siya po talaga ay kabahagi ng systematic corruption na nagmumula sa Kongreso, no? At doon sa pantao ng budget na ginagawa ng presidente mismo. So, bakit po siya dapat managot? Well, una-una po, no? Siya ang nagtalaga sa kanyang pinsang buo para maging speaker na naging instrumento naman para gamitin ang pantao ng budget para magkaroon ng pandarambong. No? Pangalawa po, siya nagpe-prepare ng budget na sinasubmit sa Kongreso na binago ng mga kongresista at mga senador at naglagay ng mga insertions para pagkapirahan. Alam po niya yan kasi alam niya kung anong sinumitan niyang budget at alam din niya kung ano yung pinirmahan niyang pantao ng budget sa 4 na taon nang nakalipas dahil pang-4 na pong budget ito. Hindi. 2022, 2023, 4, 5. Pang-4 na budget na itong pinirmahan niya. At alam niya na lahat ng pagbabago na ginawa sa sinumiting proposed budget ay nanggaling sa Kongreso. At kung yan ay meron mga itinaas na mga pondo para sa ilang mga politiko, talagang yan po ay dahil nga nais nilang kumita. So kung ayaw niya magkaroon ng pananagutan na ang presidente mismo ang dapat nag-veto ng lahat ng mga tinaas na mga budget. No? Dahil alam naman natin na kung hindi naman mga isa sa batas yan, wala talagang kubra ang mga congressman na yan. Pang-apat, sabi nga ni Zaldico, no? Ang presidente mismo ay merong insertions. Pantakin mo, siya na nga ang gumawa ng budget. Pero hahabol pa siya ng mga insertions para nga kumita. At ang sabi naman ni Zaldico, siya mismo ang nag-deliver ng 25% ng 100 billion ng 2025 budget para kay presidente. At ang nakalap ko pa pong balita ay meron ding 100 billion na in-insert din ang presidente bukod pero doon sa 8 billion na nakasaad doon sa budget ngayong taon nito na ES and SAP. So bukod pa po raw yan.
At malalaman natin kay dating Supreme Court Justice, Chief Justice and dating E.S. Bersamin kung siya nga ba talagang nasa likod ng insertion ng 8 billion o kung yan ay talagang para kay Presidente mismo dahil ang ES naman at ang SAP ay mga extension lamang ng Presidente. So, ibig sabihin po, kaya negative siya sa tatlong polling firms. Una nga po, umangat. Pangalawa, hindi nalutas ang problema ng inflation. Pangatlo, hindi nalutas ang problema ng korupsyon. At syempre, nandiyan na rin po yung pagbalik ng droga sa ating mga komunidad. In other words, nawala po yung peace and order na nakamit natin nung panahon ni Tatay Digong. No? Ngayon, talagang kahit sinong tanungin mo, lantaran na naman ang issue ng paggagamit ng mga pinagbabawal na droga sa ating mga komunidad. No? At yan ay nakakabahala at dahilan kung bakit bagsak ang approval rating ni bagsak ang approval rating ni Bangat. Now, anong implikasyon na talaga namang -3, -14, -27 ang Bangat na presidente? Well, ibig sabihin po niyan, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Wala nang approve, halos wala na pong nag-a-approve sa gawain ng presidente kasi negative na nga po eh. Kapag positive, meron pang majority, may kakaunti pa. Pero pag negative, wala na. Correct. At yan po Agree. isang ayon sa hindi lang sa isa, hindi sa dalawa, kundi sa 3 polling firm. Correct. May isang polling firm lang po na pag-aari ng isang crony ng mga Marcoses. At doon hindi ako magtataka, yan ay magiging positive ang approval rating ni Bangag. Pero doon sa 3 na matagal na talagang mga polling firms, although ang Publicus Asia, medyo bago yan, yung SWS at saka PAS Asia, matagal na po yan, at talaga nagpapakita na negative na. Wala nang approval ang taong bayan kay Marcos Jr. Ibig sabihin yan, wala na po siya talagang moral authority na manatili sa kanyang pwesto. At ang solusyon talaga para maibalik siguro ang approval at tiwala ng taong bayan sa Office of the President ay para magbitiw na itong si Marcos Jr. Well, bago po magpasko, sabi ko naintindihan ko kung bakit ang mga Pilipino ay talaga at least once a year ay nakatutok sa Pasko para magkaroon ng maligayang Pasko. Eh ngayon tapos na po ang Pasko, siguro naman po ang ating pagsikapan na yon ay isang manikong bagong taon na mangyayari lamang po kapag sinisantin na natin itong Marcos Jr. Hindi po incitement to sedition na nagsasabi na dapat mag-resign si Marcos Jr. Hindi po incitement to sedition na sinasabi na gamitin ng people power dahil yan naman pong people power ay talaga naman pong nasa ating saligang batas at bunga ng ating karanasan nung minsan ay isinipa natin through people power ang ama nitong Marcos Jr. na si Marcos Sr. Hindi po yan incitement to sedition. So kahit po tinatakot nila ang mga tao na tumututol sa patuloy na paninilbihan ng Marcos Jr. na napatunayan ng walang kakayahan para magbigay solusyon sa ating problema, sa katunayan po, no, hanggang hindi po magdudulot ng clear and present danger, hanggang hindi magdudulot ng putukan sa lansangan, ang ating mga panawagan na magbitiw si Marcos Jr. o di naman kaya para gamitin ang mapayapang people power para mapaalis sa pwesto ang Marcos Jr., hindi po yan po pwedeng maging incitement to sedition. Yan po ay kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at kabahagi po yan ng debate na importante para makamit natin ang solusyon sa ating mga problema bilang isang bayanan. So Pilipinas, tapos na po ang Merry Christmas. Sana po nagka-Merry Christmas kayo maski hindi po sapat ang 500 para sa inyong nakalipis na Noche Buena. Pero ngayon naman po, pagsikapin natin na magkaroon tayo ng maligong bagong taon, ibalik po natin ang taong may mga kakayahan para mamuno ng sa ganun. Tayo naman po ay magbigay ng solusyon. Magkaroon ng solusyon sa mga problema hinaharap natin at ang pangunahing problema pa rin ay problema ng pagkagutom. Hindi po talaga mabibigyan ng lunas ang problema ng pagkagutom habang wala sa tamang pag-iisip ang nasa balakang niya. Sana naman po, wala nang kaduda-duda na wala siya sa tamang pag-iisip. At siya na nga po yung sinabi ni Senator Ati Marcos. At ang malinaw naman po ay talaga kung ang mga ganyang mga tao na may problema sa droga ay hindi natin pinapapasok kahit saan sa gobyerno, bakit naman mananatili sa pwesto, sa pinakamataas na pwesto, ang tao na kumpirmado sa ayon sa kanyang sariling kapamilya ay nasa impluwensya
So yun po kabibig. Yun po ang explanation ni Attorney Harry Roque tungkol sa negative 27 approval rating ni BBM. So ano ang inyong komento dito mga kabibig? Tama ba yung mga opinyon ni Attorney Harry Roque na kailangan ng bumaba ni BBM? Kailangan na niyang mag-surrender sa kanyang posisyon at ibigay na ito sa tamang tao para maresolba ang problema ng Pilipinas. So ano ang iyong reaction to mga kabibig? Comment down below. Tatlong independent firm na ang nagbigay ng negative approval rating, trust rating, performance rating. Parang tama nga ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Iba na ang pagtingin ng tao kay BBM, yung wala ng tiwala, yung hindi na-approve na maging Pilipino, yung performance, tagilid na talaga, kahit ano pang gawang pang ipalan, pagandang pangloob ni BBM, wala na talaga kabibig. Parang nawawala na ng tiwala. Hindi na nakikita ng mga tao na si BBM ang siyang babangon muli. Babangon muli. Diba yun ang ano niya, babangon muli tayo pero hindi yata tayo mas lalo tayong nalugapak, lagakmak, lahat ng term na pwede mong i-describe sa ekonomiya ng Pilipinas ay pwede na kabibig. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.